Samantala, higit pa sa delikadong cyanide fishing ang nadiskubring dredging sa mga inaangking teritoryo ng China at Vietnam sa South China Sea. Kita po sa satellite image ang pinsala na sinlaki ng kalahati ng Quezon City. Nakatutok si Chino Gaston. Ang epekto ng pagpapalawak ng China at Vietnam sa kanilang inaangkin sa South China Sea, lalong kita sa satellite imagery ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI nitong Disyembre. Bakas ang tuloy na dredging activity ng dalawang bansa sa mga isla at bahura o corals, tulad sa kuwang ito sa Subi Reef na nasa loob ng 12 Nautical Territorial Sea ng Pag-asa Island. Ang mga itim na marka sa bahura, tanda raw ng paggamit ng mga lagare na iginakabit sa mga propeller ng bangka para kunin ang mga giant clam o taklobo. Mula taong 2012, 181 features sa buong South China Sea ang nawasak ng dredging at paghango ng mga taklobo ng China. Mahigit 21,000 acres ang pinsala o sinlaki ng kalahati ng Quezon City. Nasundan ito ng pagsira naman ng Vietnam sa di bababa sa 1,500 acres o higit 750 hectares ng coral. Unfortunately, it is also the most detrimental to the environment. Malaking problema ito sa Pilipinas na kumukuha ng 7% ng kabuuang fish catch kada taon mula sa West Philippine Sea na sakop ng inaangking teritoryo ng China. Pero posibleng mas malaki pa raw ang pinsala ayon sa isang Amerikanong maritime expert. Ang masama pa, tila may basbas umano ng Chinese government ang mga mapanirang aktibidad.